Hoy, kayong dalawa! Bakit nandito lang kayo sa bahay nyo, ha? Oras ng trabaho, pero nagpapahinga lang kayo rito. Ano ba tingin nyo sa mga sarili ninyo? Tagapagmana ng aking asyenda? At ikaw, tanda, talagang nakaiga ka pa dyan. Imbis na ikaw ang magturo ng kasipagan dito sa apo mo, ay ikaw pa nagpapakita sa kanya ng pagiging batugan. Don Paquito, bago po kayo sana magalit, alamin niyo po muna nangyayari. Hindi niyo po ba nakikitang nangihina po si Lola Aida? May lagnat po siya ngayon eh. Kasi pinagtrabaho niyo po siya sa initan ng kahapon. Sinungaling kang bata ka. Nagdadahilan pa kayo para hindi makapagtrabaho. Hindi ba kayo nahihiya sa ibang trabador na nagkakandakuba sa pagtatrabaho ngayon? Tapos kayong dalawa ay nandito at para kayo mga senyorito at senyorita. Don Paquito, nagsasabi po ng totoo si Enrico. Masama talaga ang pakiramdam ko kagabi pa. Gusto ko magtrabaho pero hindi ko talaga kaya. Kailangan ko rin dito ang apo ko dahil walang mag-aalaga sa akin. Huwag ko kayo mag-alala dahil bukas na bukas ay magtatrabaho na ulit kami. Ngunit hayaan niyo muna akong makapagpahinga ngayong araw. At talagang ikaw na gumawa ng desisyon imbes na ako. Sino bang amo sa ating dalawa, ha? Hindi pwede. Hindi pwedeng hindi kayo magtatrabaho ngayon dahil napakaraming kailangan gawin dito sa asyenda ko. Saka ang swerte nyo naman. Nasasahod kayo tapos magpapahinga kayo ng isang araw. Hala, tumayo kayo dyan at magtrabaho kayo. Pero Don Paquito, baka mas lalong magkasakit po si Lola kapag nagtrabaho po siya ngayong araw. Wala akong pakialam. Hanggat humihinga kayo, ay magtatrabaho kayo. Huwag ninyong hintayin na mapuno ako sa inyo. Dahil itatali ko kayo ng patiwarik sa puno at paulit-ulit ko kayong hahampasin ng latigo para hindi kayo gayahin ng iba. Kumilos na kayo. Kapag bumalik ako rito, tandito pa rin kayo. Hindi nyo magugustuhan ang gagawin ko sa inyo. Marami po sa atin ang naniniwala na kapag mabait ka at wala kang ginagawang masama sa iyong kapwa, ay magiging maayos ang buhay mo. Pero paano kung kahit anong tiyaga at kabutihan ang gawin mo, ay meron pa ring mga taong nanghahamak sa iyo dahil lamang sa ikaw ay mahirap? Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Ang kwentong ibabahagi ko po ngayon ay tungkol sa isang lugar na akala ko ay magiging sagot sa lahat ng paghihirap naming maglola. Isang baryo na tahimik, kakaiba at may batas na hindi ko maintindihan nung una. Isang baryo kung saan bawal ang kalamansi at asin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Enrico. At ito ang aking kwento. The Voice Addict. Grabe na po talagang kasama ni Don Paquito, Lola. Biruin niyo po ah. Kahit sinabi na po nating masama ang pakiramdam niyo, pinagtatrabaho ka pa rin niya. Wala talaga siyang awa. Parang hindi na po siya tao sa sobrang sama ng ugali niya. Hayaan mo na. Wala naman tayong magagawa dahil nagtatrabaho lang tayo sa kanya. Mas kailangan natin siya kaysa sa kailangan niya tayo. Kaya dapat ay sundin natin kung anong gusto niya. Saka huwag ka nang masyadong maingay at baka mamaya ay may makarinig sa iyo at isumbong ka kay Don Paquito. Kahit po may makarinig sa mga sinasabi ko, sasang-ayon lang po sila sa akin. Lahat po ng trabador dito ay nakatikim na po ng kalupitan ni Don Paquito. Kahit na, Apo. Saka napakabata mo pa. Para pagsalita ka na mga ganyan. Masama yan, Apo. Kahit po bata pa ako, hindi ibig sabihin wala na po akong karapatan na magbigay ng opinyon. Saka nagsasabi lang naman po ako ng totoo ah. Ay nako, napakarami mo talagang alam na bata ka. Magtrabaho ka na kalag dyan at napakalawak ng lupang kailangan natin bungkalin. Tingnan niyo nga po, ang lawak-lawak ng lupang to tapos dalawa lang po tayong pinabungkal dito. Palagi na lang po tayong pinaparusa ni Don Paquito.
Ay, maiba pala ako. Pwede po bang ibili niyo na po ako ng tsinelas? Butas na po kasi itong tsinelas ko tapos palagi na pong napuputol eh. Nilagyan ko na nga lang po ng alambre oh. Sa susunod na linggo na lang, Apo. Pagtiisan mo na lang muna yan. Pero ang sabi niyo po sa akin ay ngayong linggo niyo po ako ibibili, di ba? Saka sumahod na po tayo kahapon eh. Kaya sigurado po ako na meron ka pong pera. Meron nga. Pero nakalaan yun sa mga gastusin natin sa bahay. Alam mo namang bahay lang ang libre sa atin, pero ang pagkain at kuryente ay hindi. Kailangan natin bayaran ang mga yon. Eh kasi po palagi na lang po akong tinutokso ng ibang bata dito sa asyenda dahil po sa tsinelas ko. Kapag napuno talaga ako sa kanila, isusungalingan ko sa kanila itong tsinelas ko eh. Papasok ko sa lalamunan nila. Ay, Diyos ka, patawarin ka ng Panginoong bata ka. Abay, huwag mong gagawin yon. At hindi tama na mananakit ka ng kapwa mo. Hayaan mo na lang. Hindi rin naman po tama na tinutokso nila ako ah. Mas mali po yun. Kesa sa labanan ko sila. Kahit na. Mas mabuti pa rin na wag mo na lang silang pansinin. Hayaan mong mabulok ang mga bunganga nila sa kakatokso sa iyo. Pero hindi po ba dapat ay labanan ko sila la? Palagi ko na lang po bang hahayaan na apihin po tayo ng lahat? Minsan, Apo, may mga pagkakataon sa buhay na kailangan mo wag kumibo para hindi na lumaki pa ang gulo. Hindi sa lahat ng oras ay dapat kang lumaban, Apo. Kailangan mo ring timbangin ang bawat sitwasyon kung ito pa ay dapat mong bigyan ng pansin o baliwalain na lang. Halos 5 taon na ang nakalipas nang nagsimula kaming magtrabaho ni Lola Aida sa asyenda ni Don Paquito. Kahit alam naming masama ang ugali nito, ay pumasok pa rin kami doon dahil kailangan naming kumita ng pera. Sa loob ng 5 taon ay hindi ko na mabilang kung ilang beses naming naranasan ang pangmamalupit ni Don Paquito. Pero dahil kailangan namin ng trabaho, ay wala kaming lakas ng loob na lumaban o pumalag. Isa pa, kapag nilabanan namin si Don Paquito o kahit sinagot lang namin siya, ay parusa kagad ang ibabalik niya sa amin. Makalipas ang ilang oras ay natapos na namin ang pambubungkal. Napansin ko na mas lalong nanghina si Lola Aida, kaya agad ko siyang inalalayan. Pauwi na sana kami sa aming kubo nang biglang dumating si Don Paquito habang sakay ng isang kabayo. Aba, mahusay ang pagkakabungkal niyo sa lupa ko ah. Ayos yan. Para bukas ay tatayman niyo naman ito ng mga okra. Kung ganyan kayo palagi, edi palagi rin ako matutuwa sa inyong dalawa. Pero pwede po bang magpahinga na lang muna si Lola bukas, Don Paquito? Masama po kasi talaga ang pakiramdam niya at kailangan po niya magpahinga. Hindi ba nag-usap na tayo kanina? Hindi kayo pwedeng magpahinga. Sakit tignan nyo nga at nagawa niyong bungkalin ang lupa ko rito. Ibig sabihin ay kaya ng lola mo na magtrabaho. Kaya wag niyo kong inaartihan. Sana nga po ay umaarte lang kami. Pero may sakit po talaga si Lola eh. Saka hindi po ba kayo naaawa sa matanda? Bulag po ba kayo para hindi niyo po makitang nahihirapan na siya? Talagang pinipilit lang po ni Lola magtrabaho dahil ayaw niya pong magalit kayo sa amin. Kung papairalin ko palagi ang awa, ay sasamantalahin niyo ko. Alam ko yon. Kaya bukas, ang gusto ko, ay simulan niyo ang pagtatanim dito. At kayong dalawa lang ang gagawa nun. Masyado kayong reklamador. Hindi na lang kayo magpasalamat dahil meron kayong trabaho. Hindi niyo ba alam kung gaano karami ang taong naghahanap ng trabaho ngayon? Pero wala silang makita. Mga wala kayong utang na loob. Pero Don Paquito... Tama na, Enrico, tama na. Huwag ka nang sumagot. Gawin na lang natin kung ano ang inuutos sa atin ni Don Paquito. Don Paquito, pasensya na ho kayo sa apo ko. Talagang nag-aalala lamang siya sa akin, kaya niya nasasabi ang mga yon. Pero wag ho kayo mag-alala. Dahil bukas ho ay magtatanim kami rito gaya po ng sinabi ninyo. Susunod din naman pala kayo. Ang dami niyo pa sinasabi. O ikaw, Aida,
Pagsabihan mo yung apo mo, ha? Turuan mo yan ng magandang asal at sabihin mo sa kanya na huwag siyang sumasagot ng pabalang sa akin. Dahil kapag ako hindi na talaga nakapagtimpi sa katabilan ng dila niyan, sasaktan ko na yung apo mo. Magtiwala ka! Tinuturuan po ako ng lola ko na magagandang asal, Don Paquito. Pero hindi ko lang po talaga kayang tumahimik kapag alam kong inaabuso na kami. O kita mo na! Kita mo na, Aida! Napakapasmado talaga ng bunganga niya si Enrico. Kung kausapin ako'y parang hindi ako matanda at may-ari nitong asyenda. Hoy, ikaw, Enrico. Tigilan mo na yung pagsagot-sagot mo sa akin ng ganyan. Dahil kayang-kaya ko kayong alisan ng pagkakakitaan. Umalis na si Don Paquito habang sakay ng kanyang kabayo. Umuwi na rin kami ni Lola sa aming maliit na kubo. Hinayaan ko siyang magpahinga at ako na ang nagluto ng aming hapunan. Dahil bigas lang ang meron kami, ay lugaw na lang ang niluto ko. Maya-maya pa ay magkasabay na kaming kumain ni Lola Aida. Bakit hindi ba ipintay ang mukha mo? May problema ba? Kasi po, lugaw na naman po ang pagkain natin ngayon, Lola. Oh, ano na bang masama kung lugaw ang pagkain natin ngayong gabi? Hindi naman ito unang beses na kumain tayo ng ganito, hindi ba? Saka magpasalamat pa rin tayo sa Panginoong Diyos dahil biyaya pa rin ito mula sa Kanya. Kasi po, paniguradong mamayang madaling araw, magigising na naman po akong kumakalamansit mura dahil sa gutom. Tapos, papainumin niyo na lang po ako ng tubig. Kahit naman po kasi uminom ako ng 1 drum na tubig, hindi naman po nawawala ang gutom ko. Saka hindi po ba ang sabi niyo ay bibili tayo ng likyong manok ngayon? Pero hindi ka naman po bumili. Saka na tayo maglitsyong manok kapag meron ng sobra sa sahod natin. Hindi ko naman kasi alam na magkakasakit ako kaya bumili ako ng gamot kanina. Nabawasan patuloy yung pera natin. Sa ngayon, apo, magtiis na muna tayo sa lugaw. Ganito na lang po ba tayo habang buhay, Lola Aida? Palagi na lang po tayo magtitiis? Hanggang kailan po tayo magiging ganito? Hindi ko alam, apo. Pero naniniwala ko na merong magandang plano ang Panginoong Diyos para sa atin. Ang kailangan lang natin gawin ay magtiwala sa lahat ng plano niya. Hindi po ba pwedeng tayo na lang pong kumilos para magkaroon po ng pagbabago sa buhay natin, Lola? Wala tayong kakayahan na gawin yan sa ngayon. Ibig mo ba sabihin ay gusto mong umalis tayo rito sa asyenda at subugal sa ibang lugar kung anong magiging buhay natin? Parang ganun na nga po. Pwede po bang mangyari yun? Apo, wala tayong magiging buhay sa ibang lugar. Kung nahihirapan na tayo rito sa asyenda, ay baka mas mahirapan ba tayo sa ibang lugar? Kaya mas mabuti na lamang na magtiis na muna tayo rito. Hindi na ako sumagot sa sinabing yun ni Lola Aida. Dahil bata pa ako ng panahong yun, ay hindi ko pa masyadong nauunawaan kung bakit tipid na tipid si Lola sa aming dalawa. Nagtataka ako kung bakit napakadaling maubos ng sahod namin, gayong 2 lang naman kami sa bahay na yon. Kaya may mga pagkakataon na nagtatampo ko sa kanya sa tuwing meron akong gustong ipabili pero hindi niya binibili kahit alam ko na meron naman kaming pera. Kinabukasan, kahit masama pa rin ang pakiramdam ni Lola Aida, ay tumulong pa rin siya sa akin sa pagtatanim. Awang-awa ako sa kanya dahil alam ko na hindi niya kaya pero pinipilit niya lang. Hanggang sa hindi na ako nakatiis at lumapit na ako sa kanya. Lola, magpahinga na po muna kayo ron sa ilalim ng puno. Ako na lang po ang tatapos nito. Kanina ko pa po kasi napapansin na nahihirapan na po talaga kayo eh. Baka kasi mamaya bigla na lang po kayong may matay. Mas malaking problema po yun. Ano ka ba naman? Kaya ko pa magtrabaho, sige lang. Saka hindi ako pwedeng magpahinga dahil kapag nakita ko ni Don Paquito na walang ginagawa, siguradong magagalit siya. Baka nga saktan pa ako nun. Sige na. Hayaan mo na.
Bilisan na lang natin para matapos na kagad tayo dito. Pero halata pong nahihirapan na po kayo eh. Ipahinga nyo na lang po yan kasi baka kung ano pa po ang mangyari sa inyo, Lola. Ako na lang po magpapaliwanag kay Don Paquito. Siguro naman po ipapakinggan niya po ako. Kilala mo si Don Paquito. Hindi siya makikinig sa paliwanag mo. Sige na, bilisan na lang natin ang pagtatanim para matapos na tayo at makapagpahinga na tayong dalawa. Sunod-sunod na umubo si Lola Aida habang nakatakip ang kamay niya sa bibig. Nang ipunas niya ang kanyang kamay sa palda niya, ay nagimbal ako dahil may dugo akong nakita roon. Lola, bakit may dugo po ang kamay nyo? Galing po ba yan sa bibig nyo nang umubo po kayo? Lola, may iba pa po ba kayong sakit bukod po sa lagnat? Ano ka pa naman, ang dami mo kagad nasabi. Normal lang naman na may kasamang ubo ang dugo ko. Ang lakas ko kasi umubo. Huwag mo nang intindihin yung dugo na yan. Sige na, magtrabaho na tayo para matapos na tayo rito. Tatalikod na sana si Lola Aida para bumalik sa pagtatanim nang bigla siyang natumba. Nag-aalala ko siyang nilapitan at nataranta ko ng sobra dahil papikit-pikit ang kanyang mga mata na para bang pinipilit niyang huwag mawalan ng malay. Sabi ko naman po kasi sa inyo na magpahinga na lang po muna kayo eh. Ano pong nararamdaman nyo? Kailangan ko na po bang humingi ng tulong? Tulong! Tulungan niyo po kami, ang Lola Aida ko! Huwag na. Huwag ka nang humingi ng tulong. Kaya ko pa. Nawalan lang ako ng balanse kaya ako'y natumba. Ganito nga yata kapag tumatanda na po. Hindi po ako naniniwala sa inyo. Alam kong kanina pa po kayo nangihina. Iuwi ko na lang po muna kayo sa bahay para makapagpahinga ka ng maayos. Tara na po. Ay, sinabi ko na nga kaya ko pa. Ano ka ba, malakas pa ako sa kalabaw. Kinabahan ako nang lumapit si Don Paquito habang hawak niya ang kanyang latigo. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang nakatingin sa amin ni Lola. Ano na naman kadramahan ito? Talagang sinadya niyo na papunta ako rito na umarte ng ganyan ang lola mo para makita ko. Para sabihin ko sa inyo, hindi uubra sa akin yung pagpapaawa ninyo. Magtrabaho kayo at huwag niyong sinasayang ang pinapasahod ko sa inyo, mga inutil! Hindi niyo po ba nakikita Don Paquito? Halos mawalan na po ng malay si Lola sa pagtatrabaho dahil masama po talaga ang pakiramdam niya. Don Paquito, parang awa niyo na po. Hayaan niyo na pong makapagpahinga muna si Lola at ako na lang po magtatanim dito, kaya ko naman po yun eh. At talagang pinapangunahan mo pa ako? Hindi pwede. Hoy, Ayla, tumayo ka dyan at magtrabaho ka. Napakagaling mo talagang umarte. Hindi mo ako mapapaniwala sa drama mo na yan. Hindi po umaarte si Lola, Don Paquito. Grabe. Kahit po ba konting awa, hindi niyo po kayang makaramdam? Bulag po ba kayo para hindi makitang nahihirapan na po si Lola Aida na magtrabaho? Enrico, tama na. Tama na po. Huwag ka nang sumagot. Don Paquito, babalik na po kami sa aming ginagawa. Pasensya na po kayo sa pagsagot-sagot po ng apo ko. Hayaan niyo po at ako na po magdidisiplina sa kanya. Lola, bakit po ba palagi na lang po kayo natatakot kay Don Paquito? Opo, amo po natin siya. Pero wala po siyang karapatan na pilitin ka magtrabaho kung di niyo naman po kaya. Hoy Enrico! Para sa kaalaman mo, pinapasahod ko kayong lahat dito at binibigyan ng libreng bahay. Kaya dapat lang na magtrabaho kayo para sa akin, kahit hindi nyo kaya. Napakasama niyo po, Don Paquito. Wala kayong puso. Hindi ko po alam kung anong klaseng pagpapalaki ang ginawa sa inyo ng mga magulang nyo para maging ganyang kakasama. At talagang dinamay mo pa ang mga magulang ko. Punong-puno na ako sa apo mo na yan, Aida. Ang akala niya yata hindi ko siya kayang saktan porke bata pa siya. At mukhang hindi sapat ang pagdidisiplina na ginagawa mo sa kanya. Dahil palagi pa rin niya akong sinasagot ng pabalang. Ang dapat sa batang yan ay tinidisiplina ng ibang tao. Malakas akong napasigaw nang hagupitin ako ni Don Paquito ng latigo. Tumama yon sa braso ko ng isang gako yon
Tila nagkaroon ng lakas si Lola Aida dahil bigla niya akong niyakap at iniharang niya ang sarili niya nang muli sana akong lalatiguhin ni Don Paquito. Impit na napasigaw si Lola nang lumatay ang latigo sa likod niya. Paulit-ulit na hinampas ni Don Paquito ang likod ni Lola Aida at habang nasasaktan si Lola ay lumuluha akong nakatingin sa kanya. Nakangiti si Lola na para bang sinasabi niya na wala akong dapat na ipag-alala. Tama na po! Tama na po, Don Paquito! Tama na po! Hayaan mo lang siya po. Kaya ko tiisin ang kahit na anong sakit para sa iyo. Yan ang nararapat sa mga kagaya niyong tamad at walang pakinabang. Ang dapat sa inyo ay sinasaktan para hindi na umulit. At ito ang tatandaan yung dalawa. Kapag inartihan niyo ulit ako, ay hindi lang yan ang mangyayari sa inyo. Sisiguraduhin ko na sa susunod ay hindi na talaga kayo makapagtatrabaho dahil puno na ng latay ang buong katawan ninyo. Tumalikod na si Don Paquito at naglakad palayo. Agad kong tinignan ang likod ni Lola Aida. Sira-sira ang damit niya at dumudugo ang kanyang likod. Hindi na po pwede itong ginagawa ni Don Paquito. Sumusobra na po siya. Kasalanan ko naman. Kaya huwag ka nang magalit sa kanya, Apo. Sawang-sawa na po ako na palagi po tayong inaapi. Ayoko po nga bang buhay ay ginaganito tayo ni Don Paquito. Humanda siya sa akin. Anong gagawin mo, Enrico? Gaganti po ako sa kanya. Hindi ko pwedeng palampasin ang pananakit niya sa inyo. Mahabagin langit. Enrico, huwag kang gagawa ng bagay na sa huli ay pagsisisihan mo. Tumayo ako at dumampot ako ng isang bato na kasing laki ng kamao ko. Nang oras na yon ay parang bigla kong nawala sa akin sarili dahil sa ginawa ni Don Paquito kay Lola Aida. Sinundan ko si Don Paquito at nang ilang di pa na lang ang layo ko sa kanya ay malakas kong tinawag ang pangalan niya. Paglingon ni Don Paquito ay malakas kong ibinato sa kanya ang bato. Malakas siyang tumama sa noo niya na agad niyang ikinatumba. Dumugo ang ulo ni Don Paquito at halos hindi siya makatayo sa sobrang pagkahilo. Nagulat ang mga trabahador at tinignan ng mga yun si Don Paquito. Walang hiya kang bata ka! Ang lakas talaga ng loob mo na labanan ako! Humanda ka sa akin at ang lola mo! Papatayin ko kayo! Pagsisisihan niyo tong ginawa niyo sa akin! Aray ko! Ay! Hoy! Mga hampas lupa kayong nakatingin lang sa akin! Tulungan niyo ako rito! Baka wala kayong silbi! Natauhan ako sa pagsigaw na yun ni Don Paquito. Nang lapitan ako ni Lola ay hinawakan niya ang braso ko at hinila niya ako pauwi sa aming kubo. Agad niyang inilabas ang isang bag at inilagay niya roon ang mga damit namin. Ano pong ginagawa niyo, Lola? Bakit niyo po iniimpake ang mga damit natin? Kailangan na nating umalis dito. Dahil paniguradong paparusahan tayo ni Don Paquito dahil sa ginawa mo sa kanya. Ano ba kasi pumasok sa utak mong bata ka at binato mo siya? Gusto ko lang naman pong gumanti kasi nilatigo ka po niya. Saka bakit po tayo aalis? Siya po ang unang nanakit at pwede po natin siyang isumbong sa mga pulis. Hindi po tayo dapat matakot sa kanya, Lola. Bata ka pa nga. Kaya hindi mo naiintindihan ang kayang gawin ng pera at impluensya ni Don Paquito. Kaya niyang bilhin ang batas, Apo. Kaya niya tayong baligtarin at sa huli ay tayo pa ang makukulong. Kaya mas mabuti pang umalis na tayo rito ngayon din. Bilisan mo, kunin mo na ang bagbo at dalhin mo na mga gamit natin na sa tingin mo ay kailangan natin. Pero saan po tayo pupunta, Lola? Hindi ko pa alam. Pero ang isipin muna natin ngayon ay kung paano tayo makakalayo sa lugar na ito. Hala, sige na, kumilos ka na. Bago pa tayo maabutan dito ni Don Paquito. Pero wala naman po tayong kasalanan eh. Ginawa ko po yun kasi sinaktan ka niya. Sa tingin mo ba ay pakikinggan ni Don Paquito ang dahilan mong yan? Apo, lahat ng bumabangga at kumakalaban kay Don Paquito ay nababalitaang nawawala at may iba na natatagpo ang patay na. Kahit bata ka, sigurado ko na hindi ka niya sasantuhin.
Kaya mas mabuti pang umalis na tayo rito bago pa may masamang mangyari sa atin. Nang napagtanto ko na nasa panganib nga kami ni Lola Aida ay saka lang ako kumilos. Kinuha ko ang aking lumang bag at pumunta ko sa kusina. Sa sobrang pagkakataranta ko naman ay naisilid ko sa bag ko ang isang garapon ng asin at mga kalamansi. Naglagay din ako ng mga kutsara, baso at pinggan. Hindi nagtagal ay lumabas na kami ng kubo. Sa likod ng asyenda kami dumaan at tinahak namin ang kasukalan. Nang nakalabas na kami roon ay isang kalsada ang bumungad sa amin. Isang jeep na may kargang mga mangga ang pinara ni Lola Aida at nakiusap siya sa driver na baka pwede kaming sumakay. Pinasakay naman kami ng driver at makalipas ang halos 2 oras na biyahe ay bumaba na kami at muling naglakad ng walang tiyak na patutunguhan. Inabot na kami ni Lola Aida ng dilim sa paglalakad. Parehas na kaming nangihina dahil sa gutom, pero alam kong mas hirap si Lola dahil sa mga sugat niya sa likod. Lola, ang sakit na po ng mga paa ko. Saka pagod na po ako. Kanina pa po kasi tayo naglalakad eh. Hindi ba tayo magpapahinga? May nakikita ka bang lugar na pwede natin pagpahingahan? Hindi ba't wala? Alaka na dyan tayo sa talahiban matulog at baka babaya maahas pa tayo dyan. Ikaw naman kasi, Apo. Bakit mo sinaktan si Don Paquito? Kung hindi mo yung ginawa, di sana hindi natin kailangang umalis sa asyenda. Sana ay nandun pa rin tayo at meron tayong bahay na tinutuluyan. Alam ko pong mali ang ginawa ko pero para po sa akin, mas maganda po na wala na po tayo sa asyenda ni Don Paquito. At bakit mo naman nasabi yan? Ang tagal ko na po kasing gustong umalis tayo ron. Kasi hindi po taon turing sa atin ni Don Paquito. Konting pagkakamali po, sinasaktan niya na kagad tayo. Tapos minsan, kahit gawin po natin na maayos ang trabaho natin magagalit pa rin po siya. Parang gusto niya pong ipamukha sa atin na mas makapangyarihan at mas mataas po siya sa atin. Sa kamalay niyo po, mas maganda po ang mangyayari sa atin ngayon kasi wala na po tayo sa asyenda. Ano ba sinasabi mong walang masamang mangyayari sa atin? Wala na tayong bahay ngayon. Diyos ko naman. Panginoon ko, kayo na po bahala sa amin ng apo ko. Huwag niyo po kaming pababayaan. Dalhin mo po kami sa isang lugar kung saan magiging ligtas kami at malayo sa anumang uri ng panganib. Lola, tingnan niyo po. Meron po mga kabayan sa unahan natin. Ayun po. Asan? Ayun o. Aba, oo nga din. Parang may mga kabahayan doon. Pero hindi kaya nababalik matalaban tayo? Hindi kaya epekto lang ito ng pagod at gutom natin? Di pumunta po tayo ron para malaman po natin kung totoo o imagination lang po natin ang lahat. Mas binilisan pa namin ni Lola Aida ang paglalakad. Pero nang malapit na kami sa may arko, ay isang matangkad na lalaki ang humarang sa amin. Napahawak ako sa braso ni Lola Aida nang napansin ko ang itak na nakasabit sa kanyang bewang. Nakakatakot din ang itsura niya dahil matalim ang mga mata niya at seryoso kung tumingin. Sino kayo? At anong ginagawa niyo rito sa lugar namin? Magandang gabi po. Ako po si Aida at ito naman po ang apo ko si Enrico. Wala kasi kaming matutuluyan at kailangan namin ng isang ligtas na lugar na magpapalipasan ng gabi. Kakapalang ko na po ang mukha ko na humingi po ng tulong sa inyo dahil hindi po talaga namin alam kung saan po kami pupunta ng apo ko. Naaamoy ko na merong sugatan sa inyo. Sino yun? Ang lola ko po yun. Nilati ko po kasi ng dati naming amo ang likod ni Lola. Pero ang galing niyo po Ang lakas po ng pang-amoy niyo. Sumunod kayo sa akin. Merong isang kubo rito na walang nakatira at pwede kayo doon tumuloy pansamantala. Nako, maraming salamat po. Napakalaking tulong na po yan sa amin ng apo ko. Pero abang, pwede ba naming malaman ang inyong pangalan? Ako si Lucas. Ako ang kapitan ng baryong ito. At kahit dayo kayo, ay hindi ko kayo pwedeng pabayaan. Lalo na't kailangan nyo nga ng tulong. Pero bago kayo tuluyang papasukin sa aming baryo, ay kailangan ko munang makita ang laman ng mga daladala ninyo.
Pero bakit po, Kapitan? Sumunod na lang tayo, Apo. Huwag na tayo magtanong dahil tutulungan naman niya tayo. Huwag kayo mag-alala. Dahil kailangan ko lang makasiguro na wala kayong dalang bagay na ipinagbabawal dito sa aming lugar. Kung wala kayong dalang bawal sa aming baryo, ay saka ko kayo dadalhin sa kubo kung saan maaari kayong manirahan. Pumayag na lang kami ni Lola Aida sa sinabi ni Kapitan Lucas. Binuksan namin ang aming bag at isa-isa naming inilabas ang mga gamit na naroon. Tinignan yun ni Kapitan Lucas at maya-maya ay umiling siya. Bakit ho, Kapitan? May dala po ba kami bawal sa baryo ninyo? Meron. Yang asin at ang kalamansi. Ipinagbabawal ang mga yan sa baryo namin. Kung gusto niyo makapasok sa aming baryo, ay kailangan niyong iwanan ang mga yan. Pero bakit po, Kapitan? Hindi naman po delikado ang asin at kalamansi. Pampasarap pa nga po yan sa mga ulam, di ba? Hindi kayo makakapasok sa lugar namin kung di nyo gagawin ang sinabi ko. Kahit isa-isahin nyo ang lahat ng bahay dito, ay wala kayong makikitang merong may asin at kalamansi. Wala hong problema, Kapitan. Iiwanan na lang po namin ang mga yan. Pero Lola, hindi po delikado ang asin at kalamansi. Hindi ko po maintindihan kung bakit bawal po yan sa baryo nila. Sumunod na lamang tayo sa kung ano ang patakaran nila. Tayo lamang tayo rito at hindi natin pwedeng baliin kung ano ang kanilang nakasanayan. Wala namang problema kung di nyo kayang iwanan ng mga kalamansi at asin. Pero hindi ko kayo pwedeng papasukin sa aming baryo. Mas makakabuti siguro kung maghanap na lang kayo ng ibang baryo na tatanggap sa inyo. Hindi, Kapitan. Iiwan na lang namin ang mga kalamansi at asin. Ang totoo ay hindi naman importante ang mga yan sa amin. Ewan ko ba rito sa apo ko kung bakit dinala pa niya ang mga yan. Nataranta po kasi ako nung nag-i-impake tayo ng mga gamit natin. Kaya kung ano-ano na lang po ang nadala ko. Si Lola Aida ang kumuha ng mga kalamansi at asin na nakalagay sa garapon. Itinapon niya yon sa talahiban. Matapos yon ay inayos na namin ang mga gamit namin at saka kami pinapasok ni Kapitan Lucas sa baryo nila. Dinala kami ni Kapitan Lucas sa isang maliit na kubo na nasa bandang dulo ng baryo. Yun ang nag-iisang bahay doon. Ito ang kubot sinasabi ko sa inyo. Ayos na ba ito sa inyo? Oo naman, Kapitan. Sobra-sobra pa nga ho ito. Ay maraming salamat po talaga sa tulong ninyo. Hulog ka po ng langit para sa amin ng apo ko. Maaari kayong manatili rito hanggat gusto nyo. Pero may kailangan kayong sundin para hindi kayo magkaroon ng problema. Hindi kayo pwedeng lumabas ng kubong ito kapag madilim na at gabi na. At hindi rin kayo dapat sumilip sa labas kahit na ano pa ang marinig nyo. Oh, pero bakit po, Kapitan? May malapit na gubat kasi rito at pugad yun ng mababangis na hayop. Delikado kung lalabas kayo tuwing gabi. Dahil may mga pagkakataon na nagpupunta rito ang mga hayop na nasa gubat. Huwag ko kayo mag-alala, Kapitan, dahil hindi namin kakalimutan ang inyong sinabi. Salamat po sa paalala nyo. At higit po na salamat sa pagbibigay sa amin ng pansamantalang matutuluyan. Pero Kapitan, kanino ho palang bahay ito? Sa inyo rin po ba ito, Kapitan? Hindi. Matagal nang umalis ang nakatira dito. At mukhang wala na siyang balak na bumalik. Nang sabihin nyo na kailangan nyo na matutuluyan, ay itong bahay na to kagad ang naisip ko. Sa ngayon, iiwan ko muna kayong dalawa. Kung meron kayong kailangan ay huwag kayong mahihiyang lumapit sa akin. Puntahan nyo lang ako sa bahay ko na nakatayo malapit sa arko. Bago umalis si Kapitan Lucas, ay nagpasalamat kami ulit sa kanya. Nang kami na lang ni Lola, ang nasa maliit na kubo na yon, ay may nakita kaming kandila at posporo. Yun ang ginamit namin para kahit papano ay may liwanag sa loob ng kubo. Meron din doong mga lumang banig at unan na pinagtiyagaan naming gamitin kahit hindi na ayos ang amoy. Nang nakahiga na kami, ay hindi ko napigilang magtanong kay Lola Aida. Lola, sa palagay niyo po, bakit kaya bawal ang kalamansi at asin sa baryo na to? Hindi ko alam, Apo. At wala akong ideya kung bakit. Pero wag ka nang masyadong magtanong at magpasalamat ka na lang na merong isang Kapitan Lucas ang tumulong sa atin.
Pero Lola, nakapagtataka po kasi kung bakit bawal ang kalamansi at asin dito. Parang itong lugar na to lang po yata ang may ganung patakaran. Ano ka ba naman? Huwag mo nang isipin yan. Ang mabuti pa'y matulog ka na. Matutulog na rin ako dahil antok na ako at pagod na ang katawan ko. Lola, hindi po kaya takot po sila sa kalamansi at asin? Diyos ko naman, batang ito. At bakit naman sila matatakot sa mga ganong bagay? Malay ko po. Yun lang po kasi ang dahilan na naisip ko. Ay, tama na yan. Matulog na tayo para makapagpahinga na tayo. Tumalikod na si Lola Aida para matulog. Nanatili naman akong gising dahil patuloy kong iniisip kung ano nga ba talaga ang dahilan kung bakit bawal ang kalamansi at asin sa lugar na yon. Pero ganun pa man, nagpasalamat ako sa Diyos, Sir Blair, at kay Kapitan Lucas dahil merong kaming natuluyang bahay ng gabing yon. Kinabukasan ng umaga ay dinalaw kami ni Kapitan Lucas. May dala siyang pagkain at mga gamit sa bahay na mapapakinabangan namin ni Lola. Bukod doon ay isang matandang lalaking albularyo rin ang isinama niya na siyang naglinis naman at gumamot sa sugat ni Lola. Ikinuwento ni Lola kay Kapitan Lucas ang lahat ng hirap na naranasan namin noon kay Don Paquito. Natuwa kami ni Lola dahil sinabi ni Kapitan Lucas na meron itong mga binhi ng mga gulay na pwede naming itanim para meron kaming pagkukunan ng pagkain at pagkakakitaan. Binigyan niya kami ng mga binhi at agad yung itinanim ni Lola Aida. Kinagabihan, habang kumakain kami ni Lola ng pagkaing bigay ni Kapitan Lucas, ay merong kumatok sa pinto. Pagbukas namin ay isang binatang may dalang isang mangkok ng ginataang gulay ang aming nakita. Magandang gabi po sa inyo. Ako nga po pala si Emilio. Nalaman ko po kasi na merong bagong lipat dito sa lugar namin eh. Kaya naisipan ko po kayong dala ng ulam. Nako, maraming salamat. Halika, pumasok ka. Hindi na ho. Dito na lang po ako sa labas. Ano po palang pangalan nyo? Ako si Aida. At ito naman ang apo ko si Enrico. Napakasaya ko dahil sa wakas ay meron na ulit taong napadpad dito sa lugar namin. Paano nyo po pala nalaman tong baryo namin? Ay nako, mahabang kwento, iho. Pero ang totoo niyan ay aksidente lamang naming nakita itong lugar ninyo. Tinulungan lang kami ni Kapitan Lucas nang nalaman niyang wala kaming bahay. Napakabait talaga ni Kapitan. Mabuti po siyang nakita sa inyo. O paano? Uuwi na po ako. Sige, mag-iingat ka. At ang sabi sa amin ni Kapitan ay meron daw mababangis na hayop na gumagala rito tuwing gabi. Mabangis na hayop? Yung po ba ang sinabi sa inyo ni Kapitan na gumagala rito sa gabi? Oo, yun ang sinabi niya. Ay bakit? Wala naman ho. Sige ho, uuwi na po ako. Pagkakuha namin ng dalang pagkain ni Emilio, ay isinarado na namin ang pinto at itinuloy namin ni Lola Aida ang pagkain ng hapunan. Sa mga lumipas na araw ay unti-unti na kaming nasanay sa buhay namin sa baryong yon. Sinunod namin ang sinabi ni Kapitan Lucas at kapag kumagat na ang dilim ay hindi na kami lumalabas. May mga gabi na may naririnig kaming pag-angil na tila mula nga sa isang mabangis na hayop, pero kahit minsan ay hindi kami nagtangkang sumilip sa labas. Pero isang madaling araw ay bigla akong nagising dahil naramdaman kong kailangan kong gumamit ng banyo. Nasa likod ng kubo ang aming banyo kaya wala akong magagawa kundi ang lumabas. Hindi ko na ginising si Lola Aida. Sinindihan ko ang gasera at pagbukas ko ng pinto ay natigilan ako nang may nakita akong tao na nakatayo sa harapan ng aming bahay. Nakakatakot ang itsura niya. Nanlilisik ang mapupula niyang mga mata at naglalaway siya. Mabilis kong isinarado ang pinto at sumiksik talaga ako kay Lola Aida. Lola! Lola, gising! May halimaw sa labas, Lola! Ano ka pa naman, Enrico? Bakit nangiistorbo ka ng tulog? May halimaw po sa labas! Nakatayo po siya sa tapat ng bahay natin, Lola!
Nakakatakot po. Ano bang halimaw ang sinasabi mo? Nananaginip ka ba? Lola, sigurado po ako sa nakita ko. Nakakatakot po ang itsura niya. Ang pula-pula po ng mga mata niya tapos ang tutulis po ng ngipin. Baka po pumasok rito yung halimaw tas patayin po tayo, Lola. Ay nako, pambihira naman batang ire. Puro kakalokohan. Gigisig-isigid mo ko para lang sa walang kwentang bagay na yan. Apo ko, hindi totoo ang halimaw. Kaya matulog ka na. Sige na. Nagpapahinga Lola eh. Pero Lola, nagsasabi po ako ng totoo. May halimaw po talaga. Tama na Enrico, tama na. Kapag hindi ka tumigil dyan ay sa labas kita patutulogin. Sige, gusto mo ba yon? Sa takot ko, Sir Blair, na totohanin ni Lola ang sinabi niya ay itinikom ko na lang ang bibig ko. Tumahimik na ako. Umurong na rin ang ihi ko ng mga sandaling yon dahil sa labis na takot at pinilit ko na lang na matulog para mawala sa isip ko ang imay ng nakakatakot na halimaw. Simula noon, araw-araw ko nang naisip ang halimaw na nakita ko. Hanggang isang araw, habang naglalaro ako sa labas, ay lumapit si Emilio sa akin. May dala na naman siyang ulam para sa amin. Aalis na sana si Emilio nang naisip kong itanong sa kanya ang isang bagay na palaging gumugulo sa isip ko. Ay kuya, sandali lang po. Meron lang po sana akong gustong itanong sa inyo eh. Ano ba yun? Oh, sige lang, magtanong ka lang sa akin. Kuya, huwag niyo po sana akong pagtatawanan sa itatanong ko ah. Pero, meron po bang halimaw dito? Halimaw? Anong klaseng halimaw? Halimaw po na mapula po ang mga mata at matutulis ang ngipin. Ano po kasi, may nakita po akong ganong halimaw sa labas ng bahay namin noong nakaraang gabi. Grabe kuya, nakakatakot po yung itsura niya. Parang wala po siyang gagawing mabuti. Basta, nakakatakot po, nakakakilabot. Alam mo bata, matagal na ako nakatira sa lugar na to. Pero kahit minsan ay wala pa ako nakitang halimaw na kagaya ng sinasabi mo. Sigurado ka ba na meron kang nakitang ganun? Opo kuya, hindi ako nananaginip nang nakita ko yung halimaw. Ayaw nga maniwala sa akin ng lola ko kahit alam niya na kahit kailan hindi naman ako nagsisinungaling. Alam mo baka kasi imagination mo lang yon o kaya namamalikmata ka lang. Ganyan din naman ako nung bata pa ako eh. Ang dami-dami kong nakikita na hindi naman pala totoo. Kapag bata ka pa kasi, masyadong aktibo ang imagination mo. Kaya may mga bagay kang nakikita na inaakala mong totoo pero hindi naman pala. Kaya wala kang dapat ikatakot sa lugar namin. Walang halimaw dito at ligtas kayo rito ng lola mo. Maniwala ka. Matapos yon ay umalis na si Emilio at ipinasok ko na sa loob ng bahay ang ulam. Muli akong lumabas para ituloy ang aking paglalaro. Pero natigilan ako nang may nakita akong dalawang lalaki na nakatingin sa akin. Maliit lamang ang baryong yon at halos lahat ng nakatira doon ay nakilala ko na. Kaya sigurado ko na hindi taga ron ang dalawang lalaki. Nang napansin nila na nakatingin ako sa kanila, ay nagmamadali silang naglakad palayo. Ipinagkibit balikat ko na lang yon at itinuon ko ang aking atensyon sa paglalaro. Kinagabihan, sarado na ang pinto ng aming kubo at tahimik kaming kumakain ni Lola Aida nang bigla na lamang may kumatok sa pinto namin. Si Emilio na naman siguro yon. Baka may dala na naman siyang ulam. Pero lola, kakabigay lang po niya ng ulam sa atin kanina, di po ba? Para bang hindi ka pa sanay kay Emilio. Ang hilig-hilig nung mamigay ng ulam. Sandali nga at bubuksan ko lang ang pinto. Tumayo si Lola Aida at narinig kong binuksan niya nga ang pinto. Lumipas ang ilang segundo pero hindi ko narinig na nagsalita si Lola. Nagtaka ako kaya lumingon ako at nagimbal ako nang nakita ko si Don Paquito sa labas ng bahay. Nasa likod niya yung dalawang lalaki na nakita ko kaninang umaga. Agad akong lumapit kay Lola Aida at kumapit ako sa braso niya. Sa wakas, nalaman ko rin kung saan kayo nagtatagong dalawa.
Alam niyo ba na isang malaking kahihiyan ang sinapit ko dahil sa ginawa mo, ha, Enrico? Pinagtatawanan ako sa asyenda dahil ang sabi nila ay isang bata lang pala ang may kakayahan na kung saktan. Don Paquito, ano hong ginagawa niyo rito? Paano niyo po nalaman kung nasaan kami? Bakit gulat na gulat kayo? Hindi niyo ba alam na kaya kong pagalawin ang pera ko para malaman ko kung nasan kayo? At sa tingin niyo ba ay palalampasin ko na lang ang ginawa niyong kawalangian sa akin? Kinakasal niyo pa ako? Dapat lang yun sa inyo. Dapat nga mas malaking bato pa ang binato ko sa inyo eh. O kaya dapat, pinaulanan kita ng napakaraming bato. Enrico, tama na. Hindi ka dapat ganyan magsalita sa mas nakatatanda sa iyo. Kung ganyan po matanda, dapat lang po siyang sagot-sagutin. Napakasama po kasi ng ugali niyang si Don Paquito na yan. Mas lalo kaya tumapang ngayon, ha, Enrico? Ang akala mo ba porke wala na kayo sa aking asyenda ay hindi ko na kayo kayang saktan? Ikaw na bata ka. Mas lalo mong pinag-iinit ang ulo ko. Napakatalas talaga ng dila mo kung magsalita ka. At para bang kayang-kaya mo ko. Pagpasensyahan niyo na po ang apo ko, Don Paquito. Pero umalis kami sa asyenda dahil natakot kami sa gagawin niyo sa amin. Alam kong galit ka, lalo na sa apo ko, pero bata pa ho si Enrico. May mga bagay siyang nagagawa nang hindi mo na niya pinag-iisipan. Patawarin niyo na ho. Wala akong pakialam kung bata pa yung demonyo mong apo. May nagawa siyang kasalanan sa akin. At damay ka na rin dun. At alam nyo, nang lahat ng kumakalaban sa akin ay may kaparusahan na kapalit. Kailangan nyo sumama sa amin pabalik sa asyenda. At dun yung pagbabayaran ng ginawa nyo sa akin. Sisiguraduhin ko na hanggang sa kabilang buhay ay hindi nyo makakalimutan ang pagpapahirap na gagawin ko sa inyo. Hindi na kami babalik sa impyernong lugar na yon. Masaya na kami rito ni Lola, kaya pabayaan niyo na kami. Yan nga ang ayoko eh. Ang maging masaya kayo. At huwag niyo lang subukan pang magmatigas kung ayaw ninyong mas lalong masaktan. Kaya kung ako sa inyo, sumama na kayo sa akin ng mapayapa. Tama ang sinabi ni Enrico. Pasensya na, Don Paquito, pero hindi na kami babalik sa asyenda mo. Hayaan mo na lang kami dito. Alam mo sa sarili mo na napakarami mo rin kasalanan sa amin. Kaya sana ipagbigyan mo na lang kaming mabuhay ng malayo sa iyo. At talagang matigas kayo, ha? Hoy, kayong dalawa. Kunin niyong maglolang yan at isakay sa sasakyan ko. Itali niyo kung kinakailangan. Kalag-kalag! Hindi mo na kami pwedeng ibalik sa asyenda mo. Hindi mo na kami trabahador kaya wala ka ng karapatan para utos-utusan at kontrolin kami. Umalis na kayo rito. Dahil kung hindi ay sisigaw ako. Iniharang ni Lola Aida ang sarili niya sa akin habang palapit ang dalawang lalaki. Hinila ng isang lalaki si Lola Aida. Kahit matanda at mahina na si Lola, ay pilit pa rin siyang nanlaban. Pinigilan niya ang mga lalaki na mahawakan ako. Tumakas ka na, Enrico! Tumakbo ka na po! Humingi ka ng tulong! Bilisan mo! Pero hindi po kita pwedeng iwanan, Lola. Sinabi na tumakbo ka na! Bilisan mo! Dahil sa takot ko sa pwedeng mangyari sa akin, ay mabilis akong tumakbo. Pero hindi pa ako nakakalayo nang umalingaw-ngaw ang isang malakas na putok ng baril. Nanginginig akong lumingon at nakita ko si Don Paquito na may hawak na baril at nakatutok yon sa itaas. Manahimik ka dyan, matandang hukluban! Sige, Enrico, tumakas ka at iwan mo rito ang lola mo. Pero sisiguraduhin ko na ang susunod na balang pakakawalan ko ay tatama sa mahal mong lola. Kaya mo ba siyang mamatay nang dahil sa'yo? Huwag mo siyang pakinggan na po! Tumakas ka na! Iligtas mo ang sarili mo! Don Paquito, parang awa niyo na ho. Ako na lang po saktan niyo at huwag niyo na hong itamay ang apo ko. Enrico! Kaya mo bang mamatay ang lola mo? Huwag mo akong sinusubukan! Dahil kaya-kaya ko siyang patayin! Hindi ito ang unang beses na gagawin ko ito. Kaya mag-isip-isip ka! Hindi niya yung kayang gawin na po.
Alam niyang makukulong siya kapag pinatay niya ako, kaya tumakas ka na! Ah, ganun ah? Ang tingin niyo pala hindi ko kayang pumatay. Pwes, bakit hindi ko nalang ipakita sa inyo kung ano ang kaya kong gawin? Pero bago pa maiputok ni Don Paquito ang baril, ay isang nakakatakot na nilalang ang biglang sinunggaban ang braso ni Don Paquito at kinagat yun. Malakas na sumigaw si Don Paquito dahil sa labis na sakit. Sunod na kinagat ng nilalang ang balikat ni Don Paquito. Humugot ng baril ang isang lalaki at pinaputokan nito ang nilalang. Tinamaan sa likod ang nilalang at saka nito pinakawalan si Don Paquito. Umaangil na lumingon ang nilalang sa dalawang lalaki. At ang sumunod na nangyari ang talagang gumimbal sa amin. Isa-isang lumabas sa kung saan-saan ang napakaraming nakakatakot na nilalang at pinalibutan nila kami. Takot na tumakbo si na Don Paquito. Halos magkandara pa ang mga ito sa pagsakay sa kotseng nakaparada sa hindi kalayuan. Mabilis akong tumakbo palapit kay Lola Aida at pumasok kami sa bahay. Isinarado niya ang pinto at sumiksik kami sa sulok habang magkayakap. Diyos ko po, huwag niyo po kami pababayaan ng apo ko. Iligtas niyo po kami sa mga nilalang na nasa labas. Protektahan niyo po kami, parang awa niyo na po. Lola, ano po yung mga parang halimaw? Bakit po nila inatake si Don Paquito? Hindi ko alam. Ngayon lang ako nakakita ng ganoong halimaw. Magdasal na lamang tayo. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Paulit-ulit na nagdasal si Lola Aida hanggang sa tumayo ako at sumilip sa bintana. Nakita ko na wala na sa labas ang mga nakakatakot na nilalang. Lola, wala na po yung mga halimaw. Umalis na po yata sila. Lumapit ka sa akin na po. Baka nagtatago lamang sila sa kung saan. Baka mamaya ay bagla na lang nila tayong pasukin dito. Pero hindi niyo po ba napansin na para pong niligtas at tinulungan po nila tayo? Ano ba sinasabi mo? At bakit tayo tutulungan ng mga nilalang na yon? Hindi mo ba nakita ang itsura nila? Para sila kumakain ng tao. Diyos ko, may mga aswang pa yata sa baryong ito. Aswang? Mga aswang po ang mga halimaw na nasa labas kanina, Lola? Mukhang gano'n na ka. Natatandaan ko nung mga bata pa kami ng kapatid ko, ay palagi kaming tinatakot ng nanay namin na kukunin daw kami ng aswang kapag naging matigas ang ulo namin. Ang akala ko noon ay hindi totoo ang mga aswang. Pero sa nakita ko kanina, ay nalabang ko na totoo pala sila. Hindi po kaya alam po ni Kapitan Lucas na may aswang po dito sa baryo nila? Baka po hindi mababangis na hayop ang dapat nating katakutan tuwing gabi, kundi mga aswang po. Hindi ko alam. Pero bukas ng umaga ay pupuntahan natin si Kapitan. Kailangan niyang malaman na nangyari ngayong gabi. Magdamag na hindi natulog si Lola Aida para magbantay dahil natatakot siya na bigla kaming pasukin ng mga aswang. Sa dami kasi ng mga yun ay paniguradong wala kaming magiging laban. Pagsapit ng umaga ay magkasama kaming nagpunta ni Lola Aida sa bahay nga ni Kapitan Lucas. Nakabukas ang pinto ng bahay niya, kaya nakita namin na ginagamot siya ng matandang albularyo. May isang sugat sa likod si Kapitan Lucas at napansin ko na nagulat si Lola Aida pagkakita sa sugat ni Kapitan. Nang lumingon si Kapitan Lucas sa amin, ay nagmamadali akong hinila ni Lola Aida palayo. Aling Aida, sandali lang. Bumalik kayo rito. Magpapaliwanag ako. Huwag mo siyang pakikinggan na po. Bilisan mo na lang ang paglalakad. Sige na. Pero bakit po? Akala ko po baka kausapin natin si Kapitan Lucas. Hindi na. Hindi pa nakita yung sugat sa likod niya. Malinaw na nakuha niya ang sugat na yon dahil may bumaril sa kanya. Ano? May bumaril po kay Kapitan Lucas? Sino naman po ang babaril sa kanya? Hindi ba kagabi ay binaril lang isa sa mga tauhan ni Don Paquito yung aswang na umatake kay Don Paquito? Hindi ko makakalimutan na tinamaan ng bala ng baril sa likod yung aswang. At kagaya yon ang sugat ngayon ni Kapitan Lucas. Ibig sabihin, si Kapitan Lucas ang aswang na yon. Huh? Aswang po si Kapitan? Pero gaano po ba kayo kasigurado dyan, Lola? Bakit hindi muna natin kausapin si Kapitan bago po tayo mag-isip ng kung ano-ano tungkol sa kanya? Basta, sigurado ko.
si Kapitan ng Aswang at malamang yung mga aswang na kasama niya kagabi ay ang mga tao sa baryong ito. Ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit bawal ang kalamansi at asin sa baryong ito. Yun ay dahil baryo ito ng mga aswang at takot sa kalamansi at asin ang mga aswang. Nang nakauwi na kami sa bahay ay nagmamadaling nag-empake si Lola Aida. Nagulat kaming dalawa nang biglang pumasok si Kapitan Lucas. Agad na kinuha ni Lola Aida ang itak at itinutok niya yon kay Kapitan Lucas. Huwag ka lalapit! Dahil hindi ako magdadalawang isip na tagain ka kapag lumapit ka sa amin ng apo ko. Kahit matanda na ako, ay malakas pa rin ako at gagawin ko ang lahat para protektahan ang aking apo. Ibaba mong itak, Aling Aida. Hindi natin kailangan magkasakitan dito. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ang lahat. Nangangako ko na lahat ng sasabihin ko sa iyo ay pawang katotohanan. Alam na namin po ganda mga aswang ang baryong ito. At ikaw ang aswang na binaril ng tauhan ni Don Paquito kagabi. Huwag ka nang tumanggi dahil huli ka na namin. Wala akong itatanggi sa inyo. Ang totoo pa nga niyan ay sasabihin ko rin sana sa inyo ang totoo pero naghihintay lamang ako ng tamang pagkakataon. Hindi ko naman nakalain na sa ganitong paraan nyo malalaman ang katotohanan tungkol sa aming baryo at sa lahat ng nakatira dito. Kung ganun po, mga aswang po kayong lahat? Oo, aswang ang lahat ng nakatira sa baryong ito, maliban sa inyong dalawa. Marahil ay alam nyo na kapag aswang ay pumapatay at kumakain ng mga tao. Pero wala kayong dapat na ipag-alala. Dahil kami ang uri ng mga aswang na hindi pumapatay ng mga tao. Tanging mga hayop lamang sa gubat ang aming binibiktima tuwing bilog ang buwan. Maniwala kayo. Hindi mo mabibilog ang ulo namin. Lahat ng aswang ay pumapatay ng tao para gawing pagkain. At hindi kami papayag na gawin nyo kaming panglaban ng inyong mga tiyan. Kaya kung ayaw mo masaktan, ay hayaan mo kaming makaalis dito ng apo ko. Pakiusap, marami na kaming hirap na naranasan sa buhay namin. Kaya sana naman, ay huwag nyo nang dagdagan pa. Hindi namin kayo nais na mahirapan. Dahil kung yun ang gusto namin, sana ipinatay na namin kayo nung unang gabi nyo pa lamang dito. At sana, hindi ko na kayo iniligtas kagabi mula sa mga taong pinagtangkaan ang buhay nyo. Sabi ko na nga ba'y tama po ako, Loli. Tinulungan talaga tayo ni na Kapitan. Aling Aida, naiintindihan ko po kung bakit ganyan ang nararamdaman nyo ngayon. Pero maniwala ka sa mga sinasabi ko. Walang kahit na sino sa baryong ito ang nais kayong saktan. Hindi lamang ako ang nakakaalam sa mga pinagdaanan nyo, kundi ang lahat ng kasama ko sa baryong ito dahil sinabi ko yun sa kanilang lahat. At lahat kami rito ay nais kayong tulungan. Gusto naming ipakita sa mga taong tulad nyo na kahit kami ay masasabing aswang, ay may kakayahan pa rin kaming gumawa ng kabutihan. Hindi muna nagsalita si Lola Aida. Alam ko na sa sandaling yon ay nag-iisip siya kung dapat ba naming paniwalaan si Kapitan Lucas o hindi. Makalipas ang ilang sandali, ay marahang ibinaba ni Lola ang hawak niyang itak. Sa ngayon ay maniniwala ako sa mga sinabi mo. Pero hayaan mo muna kami ni Enrico na iproseso ang lahat ng mga nalaman namin. Hindi normal para sa mga taong kagaya namin ang manirahan sa isang baryo na pugad ng mga aswang. Alam ko at naiintindihan ko kayo. Pero bilang namumuno sa baryong ito ay nangangako ko sa inyo na habang nandito kayo sa aming lugar, ay walang kahit na sino ang pwedeng malakit sa inyo. Kahit pa ang mga taong nagpunta rito kagabi para kunin kayo. Si Don Paquito. Siya ba ang taong sinabi mo noon na nagmalupit sa inyo ni Enrico? Oo, siya nga. Hindi ko akalain na palalakihin niya ng ganito ang galit niya sa apo ko dahil lang sa sinaktan siya noon ni Enrico bago kami tumakas sa asyenda niya. Sadyang may tao na hindi kayang tanggapin na merong kayang lumaban sa kanya. Isang malaking insulto para sa kanya na sa kabila ng katayuan niya sa buhay, ay may isang batang naglakas na loob na labanan siya. At sa napansin ko kay Don Paquito kagabi,
ay mukhang hindi siya titigil hanggat hindi niya nagagawa ang gusto niyang gawin sa inyo ni Enrico. Kaya mas makabubuti kung dumito muna kayong dalawa. Poprotektahan namin kayo. Ipinapangako ko yan sa inyo. Hanggat nandito kayo sa aming baryo, ay sinisigurado ko na ligtas kayong dalawa at walang maaaring manakit sa inyo. Lola, tama po si Kapitan. Kapag umalis po tayo rito, ay hindi po malabong malaman ni Don Paquito kung nasa na naman tayo. Dito nga po na sobrang liblib na, nahanap pa rin niya tayo, di ba? Saka kagabi, papatayin niya po talaga tayo. Mabuti na lang talaga at dumating si na Kapitan. Ngayon ay medyo naiintindihan ko na lahat. Humihingi ako ng tawad sa iyo, Kapitan, dahil pinagdudahan kita. Nahusgahan kita kagad. Sa dami kasi ng hindi magagandang nangyari sa amin ni Enrico, ay hindi ko na alam kung sino nga ba talaga ang dapat naming pagkatiwalaan. Gaya ng sinabi ko kanina, ay naiintindihan kita. Pero habang nandito kayo sa baryo namin, ipinapangako ko na walang masamang mangyayari sa inyong dalawa. Lahat ng nakatira dito ay walang ibang gusto kundi ang protektahan kayo mula kay Don Paquito. Nang sandaling yon ay naunawaan ko nang lubusan kung bakit kami napunta sa baryong yon. Kahit kasi mga aswang ang lahat ng naninirahan doon, ay mabubuti pala sila at nakakatuwa lang na handa silang protektahan kami ni Lola Aida kahit hindi pa nila kami kauri. Sa mga sumunod na araw, ay medyo nanibago kami ni Lola Aida sa mga taong nakapaligid sa amin. Dahil yon sa nalaman naming mga aswang pala sila. Nung mga unang araw ay medyo nakakatakot ng kaunti. Pero habang tumatagal ay nakita namin na wala naman kaming dapat ikatakot sa baryo na yon. Kaya tuluyan lang nakuha ni na Kapitan Lucas ang aming tiwala. Isa rin sa napansin namin ay naging malaya na ang pagkilos ng mga aswang tuwing gabi dahil wala na silang dapat itago sa amin. Gaya na lang ng gabing yon na nagising ako dahil sa mga pag-angil na narinig ko mula sa labas. Bumangon ako at sumilip ako sa bintana. Nakita ko ang napakaraming aswang na tumatakbo papunta sa gubat. Anong sinisilip mo dyan sa labas? Bumalik ka na rito at matulog ka na ulit. Ang dami pong aswang sa labas, Lola. Parang papunta po sila ng gubat. Malamang ay mangangaso sila roon ng mga hayop na pwede nilang kainin ngayong gabi. Pero akala ko po ba, hindi po sila pumapatay? Mga aswang pa rin sila, Apo. At siguro ay kailangan pa rin nilang uminom ng sariwang dugo kahit sa hayop man lang. Hala, sige, halika na rito at huwag mo na silang pansinin. Hindi naman nila tayo sasaktan kaya huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Pero Lola, sa totoo lang, hindi pa rin po ako makapaniwala na tayo lang po ang taong nakatira dito at nakakatuwa pong isipin na kahit po puro silang mga aswang, ay mababait po silang lahat. Ako rin naman ay hindi makapaniwala. Pero siguro nga ay may mga nilalang na inaakala nating masama dahil sa panlabas nilang anyo. Pero ang totoo, kung kikilalanin natin sila ng maigi, ay malalaman nating may kabutihan din pala sa kanilang mga puso. Bumalik na ako sa pagkakahiga sa tabi ni Lola Aida. Kampante kong ipinikit ang aking mga mata kahit pa alam ko na napakaraming aswang sa labas ng aming bahay. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal kami ni Lola Aida, ay dumating si Emilio na may dalang isang patay na baboy ramo. Diyos ko, Emilia, ano ba pumasok sa utak mo at dinalan mo kami ng ganyan? Nakakatakot naman. Nangaso po kasi kami kagabi sa gubat at medyo marami po kaming nahuling baboy ramo. Yun, inutusan po ako ni Kapitan Lucas na ibigay itong isang baboy ramo sa inyo. Pwede niyo pong lityonin o lutuin na parang normal na baboy sa paraan pong gusto niyo. Ganun ba? O siya, sige, maraming salamat. Dahil hindi na namin iisipin ang uulamin namin hanggang sa susunod na mga araw. Wala pong anuman. Talagang ugali ko na po ang mamigay ng ulam sa tuwing nagluluto po ako. Kuya, may tatanong po pala ako. Akala ko po ba hindi po kayo pumapatay pero bakit po nangangaso kayo sa gubat? Sigurado po ako na
Ginawa niyo pong pagkain yung mga baboy Ramon na nahuli po ninyo. Ganito kasi yan. Oo, kaya naming kontrolin ang pagiging aswang namin at pagkauhaw namin sa sariwan dugo. Pero tuwing bilog ang buwan, nakakaramdam kami ng matinding pagkauhaw at mawawala lamang yon kung iinom kami ng sariwan dugo. Pero huwag kayong matakot, wala kayong dapat ipag-alala dahil dugo lang ng mga hayop sa gubat ang iniinom namin at hindi dugo ng tao. Tama po pala sinabi po sa akin ni Lola. Oo nga pala, maiba ako. Pinapatanong rin pala ni Kapitan kung binalikan pa ba kayo nung Don Paquito na yon. Gusto kasi makasiguro ni Kapitan kung ligtas kayo rito. Sa gayon ay hindi pa naman. Halos isang buwan na rin nung huli na pumunta siya rito. Pero sana naman ay hindi na siya bumalik para guluhin kami rito. Mabuti po pala kung ganun. Siguro po hindi na talaga siya babalik dito kasi natakot na siya sa mga aswang. Pero wag po kayo mag-alala. Kung sakali man babalik siya, kami po ang bahala sa kanya. Kahit ilang tao po ang isama niya, ay hindi sila uubra sa amin. Itatanong ko na rin po pala kung gusto niyo pong sumama sa akin sa pagpunta sa bayan. Baka po kasi meron kayong kailangang bilhin doon na wala rito sa bahay niyo. Mabuti't sinabi mo yan, oo. May mga kailangan kaming bilhin sa bayan. Wala kasi kaming maayos na kumot at manig. Sasama po ako, Lola. Huwag na. Dito ka na lang at panigurado na magtuturo ka lang doon ng mga ipabibili ba? Ikaw pa naman ay si Paibil mo ko. Alam mo naman na nagtitipid tayo sa pera. At ang mga dapat lang natin bilhin ay yung kailangan natin talaga. Hindi naman po ako magtuturo Promise po. Gusto ko lang po kasing makapunta sa ibang lugar. Isama na po natin si Enrico. Kawawa naman po siya kasi simula po nang dumating kayo rito, hindi pa siya nakakalabas o nakakapunta sa ibang lugar. Sa huli, pumayag si Lola Aida na sumama ako sa kanila ni Emilio. Bandang hapon ay nagtungo kami sa bayan at dahil walang pampublikong sasakyan na pumapasok sa baryong yon, ay naglakad kami hanggang sa nakarating kami sa kalsada. Doon na kami sumakay ng jeep na nagatid sa amin sa bayan. Palubog na ang araw nang umalis kami sa bayan. Wala kaming takot ni Lola kahit inabot na kami ng dilim sa daan dahil kasama naman namin si Kuya Emilio. Salamat sa iyo, Emilio. Dahil isinama mo kami ni Enrico sa bayan. Kahit paano ay nabili namin ang kulang sa bahay namin. Hayaan niyo po at sa susunod, isasama ko po kayo ulit. Tsaka sa susunod po, dumaan po tayo sa peryahan Nakita ko po kasi na may peryahan po sa bayan Hindi pa po kasi ako nakakapunta sa ganun O sige, sa susunod pupunta tayo doon. At bibigyan kita ng pera para makasakay ka sa Ferris wheel. Nako, di mo na kailangan gawin yan. Baka masanay yan si Enrico na nasusunod lahat ng gusto niya. At baka mamaya hanggang sa paglaki niya ay madala niya ang ganoong ugali. Ayos lang po yun. Saka mas maganda na rin na habang bata po siya, nararanasan niya po mga ganong bagay. Nang naglalakad na kami sa mahabang daan papunta sa baryo ng Aswang, ay biglang huminto si Emilio at may pagtataka kaming tumingin sa kanya. Bakit, Emilio? May problema ba? Wala naman po. Pero kailangan ko po kasing umihi. Parang sasabog na po kasi ang pantog ko kanina pa Bakit hindi ka kasi nagsasabi? Sige, diyan ka na lang sa talahiban umihi at ihintayin ka namin dito. Sige ho. Teka, babalik po ako agad Mag-iingat ka at baka babayabay ahas sa talahiban at matuklaw ka. Nagmamadaling pumasok si Emilio sa talahiban hanggang sa hindi na namin nakita siya kasi sobrang taas ng mga talahib na nasa gilid ng daan. Medyo nainip na kami dahil ilang minuto na ang lumipas, hindi pa rin bumabalik si Kuya Emilio. Aba, ang tagal namang umihi ni Emilio. Baka po kasi hindi lang po pag-ihi ang ginawa niya. Baka dumudumi na rin po siya, Lola. Ay, naku ka bata ka. Puro ka talaga kalokohan. Makalipas ang ilang sandali, ay narinig namin ang malakas na pagsigaw ni Emilio. Agad kaming tumakbo ni Lola Aida para alamin kung ano ang nangyari kay Kuya Emilio. Pero natigilan kami nang sumalubong sa amin si Kuya Emilio na nasaan yung aswang. Nagngangalit ang mga ngipin niya at nanlilisik ang kanyang mga mata. Emilio, bakit ka nasa ganyang anyo?
patawarin niyo ako. Pero kailangan ko tong gawin sa inyo. Ano ka mo? Ano ba sinasabi mo? Anong gagawin mo sa amin? Ang totoo, ay lihim akong kinausap ni Don Paquito at inalok niya ako ng malaking halaga. Sa oras na patayin ko kayong dalawa. Pasensya na pero kailangan ko ng pera para makapamuhay ako sa ibang lugar. Ayoko na rito dahil pakiramdam ko ay nalilimitahan na mga kaya kong gawin sa baryong ito. Emilio, alam ko na mabuti kang aswang. Huwag mo yung gagawin, parang awa mo na. Pasensya na, Aling Aida. Trabaho lang to. Walang personalan. Mahigpit na hinawakan ni Lola Aida ang braso ko at hinila niya ako palayo kay Emilio. Mabilis kaming tumakbo at iniwanan na namin ang mga binili namin sa bayan. Lola, maaabutan na po tayo ni Kuya Emilio. Huwag mo siyang tignan. Basta tumakbo ka lang. Hayop na Don Paquito na yon. Ginamit na naman niya ang pera niya para makuha kung ano ang gusto niya. Hindi ko napigilang lumingon muli. Halos isang dipa na lamang ang layo ni Emilio sa amin. Mataas na tumalon si Emilio at sinunggaban niya sa likod si Lola. Sumubsob si Lola Aida. Marahas na itinihaya ni Emilio si Lola Aida at hinawakan nito ang magkabilaang kamay ni Lola. Enrico, tumakas ka na! Pumunta ka kay Kapitan at tumingi ka ng tulong! Ayoko po. Hindi ko po kayo iiwan. Wala akong personal na galit sa inyong dalawa. Pero kailangan ko talaga itong gawin. Kaya wag niyo na akong pahirapan. Isipin niyo na lang na nakatulong kayo sa akin para magbago ang buhay ko. Huwag kang magpabulag sa pera ni Don Paquito. Hindi mo alam kung ano ang kaya niyang gawin. Malaki ang posibilidad na niloloko ka lang niya. Alam kong may kabutihan dyan sa puso mo. Hindi ikaw yan, Emilio. Siya lang naman na may kakayahan na bigyan ako ng perang kailangan ko para makaalis sa lugar na to. Kaya kailangan kong gawin kung ano ang gusto niyang mangyari. Nang mga sandaling yon, ay naalala ko yung kalamansi at asin na itinapon ni Lola Aida nung gabi na natagpuan namin ang baryo ng mga aswang. Nagmamadali kong pinuntahan ang lugar kung nasa na mga kalamansi at asin. Bulok na ang mga kalamansi habang ang asin na nasa garapon ay maayos pa. Kinuha ko ang garapon at tumakbo ako pabalik kina Lola Aida at Emilio. Binuksan ko ang garapon at paulit-ulit kong sinabuyan ng asin si Emilio. Umalingaw-ngaw ang malakas niyang sigaw habang nalalapnos ng asin ang iba't ibang parte ng kanyang katawan. Tama na! Tama na! Tumigil ka na! Yan ang dapat sa'yo. Akala namin mabait ka, pero hindi pala. Layuan mo ang lola ko! Tumayo si Emilio at umatras siya habang walang tigil ko siyang sinasabuyan ng asin. Nang maubos na ang asin, ay ibinato ko sa kanya ang garapon. Tinulungan ko si Lola Aida na tumayo at saka kami tumakbo papunta sa bahay ni Kapitan Lucas. Alam kasi namin na siya lamang ang makakatulong sa amin ng sandaling yon. Ngunit bago pa kami makarating sa arko, ay sumalubong na sa amin si Kapitan Lucas. Ano nangyayari? Bakit kayo sumisigaw? Si Paquito ba? Nandito na naman ba siya para saktan kayo? Tulungan niyo ho kami, Kapitan. Si Emilio. Gusto niya po kami patayin. Ano ka mo? At bakit gagawin ni Emilio yun? Parang napaka-imposible niya sinasabi mo. Kahit kami ay hindi makapaniwala, pero kinausap ni Don Paquito si Emilio at pinangakuan nito si Emilio ng malaking halaga para patayin kami. Parang awa niyo na ho, Kapitan. Tulungan niyo po kami ng apo ko. Hindi makapaniwala si Kapitan Lucas sa sinabi ni Lola Aida. Agad kaming nagtago sa likod ni Kapitan Lucas nang nakita naming palapit na sa amin ang aswang na si Emilio. Sa pagkakataong yon, ay nag-anyong aswang na rin si Kapitan Lucas. Umalis ka rito, Kapitan, at huwag kang makikialam. Totoo ba ang sinabi ni Aling Aida na gusto mo silang patayin kapalit ng pera? Oo, at kailangan kong gawin yon para makaalis na ako sa lugar na ito at mabuhay sa ibang lugar kung saan hindi ako malilimitahan sa mga gusto kong gawin. Anong pumasok sa utak mo at gagawin mo yan? Tumigil ka na sa kaibangan mo, Emilio.
Mahigpit ang patakaran natin sa lugar na ito na kailanman ay hindi tayo papatay ng tao maliban na lang kung sila ay banta sa buhay natin. Kapitan, noon pa man ay alam mong gusto kong mabuhay ng normal kasama ng mga tao at hindi ko yun magagawa kung wala akong malaking halaga ng pera. Isa pa, sawa na akong maging mahirap. Kaya gagawin ko ang lahat para mangyari ang pangarap ko na yun. Alam ko na pangarap mo yan. At hindi ako makapaniwala na magagawa mong pumatay ng 2 tao para sa pangarap mo. Hindi ikaw yan, Emilio. Hindi ganyang Emilio ang nakilala ko nung dumating ka rito. Gumising ka at huwag mong hayaan na sirain ng pera ang pag-iisip mo. Kung papatayin ko ba sina Aling Aida at Enrico, papatayin mo rin ba ako? Patawarin mo ko. Pero yan ang gagawin ko at hindi ako papayag na patayin mo sila dahil wala silang ginagawang masama. Kaya kung ayaw mo maglaban at magkasakitan tayo rito, ay huwag mong gawin ang sinabi sa'yo ni Don Paquito. Patawarin mo ako, Kapitan. Pero buo na ang desisyon kong gawin ito. Biglang sumugod si Emilio kay Kapitan Lucas. Sa pagkakataon na yon ay nanlumo ako dahil mas pinili ni Emilio na labanan si Kapitan Lucas. Naglaban ang 2 aswang sa harapan namin ni Lola Aida. Sa simula pa lang ng laban ay kita na kagad na dehado si Emilio. Ilang beses siyang nasugatan pero kahit duguan na siya at nangihina ay hindi siya sumuko. Hanggang sa kinalmot ni Kapitan Lucas sa leeg si Emilio. Sumambulat ang dugo ni Emilio at bago siya bumagsak ay sinalo siya ni Kapitan Lucas. Nababahala kaming lumapit ni Lola Aida sa 2 aswang. Hanggang sa bumalik na sa pagiging tao sina Kapitan Lucas at Emilio. Emilio, patawarin mo ako at kailangan kong gawin yun. Dahil alam ko na mapapatay mo ako. At isusunod mo sina Aling Aida at Enrico. Alam kong gagawin mo to. Dahil doon pa man ay nais mong mapatunayan sa mga tao na may mga aswang na kagaya mong mabubuti. At masaya ako, Kapitan. Sa maikling panahon ay naranasan kong maging mabuti dahil po sa inyo. Patawad, Emilio. Patawad. Hindi ko sinasadya. Hindi mo kailangan humingi ng tawad sa akin, Kapitan. Ako po ang humingi ng tawad sa inyo dahil binago po kita. Patawad. Patawad, Kapitan. Masaya ako. Nasa kamay mo ko. Babawian ang buhay. Huwag ka magsalita ng ganyan. Mabubuhay ka pa. Dadaling kita sa albularyo natin at kaya ka pa niyang gamutin. Hindi na po kailangan. Hayaan niyo na lang po akong mamatay. Dahil wala na akong mukhang may iharap sa lahat. Patawad kung nagpabulag ako sa pera. Aling Aida, Enrico, patawad. Nabubuhay ka pa. Hindi ka mamamatay, Emilio. Lumaban ka. May pagkakataon pa para itama ang pagkakamali mo. Umiling si Emilio at pagkatapos ay bumagsak na ang mga luha nito. Pilit nitong inilapit ang bibig nito sa tenga ni Kapitan Lucas at nakita ko na merong ibinulong si Emilio kay Kapitan. Nanlaki ang mga mata ni Kapitan Lucas at doon na tuluyang binawian ng buhay si Emilio. Maingat na inilapag ni Kapitan Lucas sa lupa ang katawan ni Emilio at nahihintakutan siyang tumingin sa amin. Patay na po ba si Kuya Emilio? Wala na siya. Diyos ka, patawarin nawa ng Diyos si Emilio. Pero meron siya sinabi sa akin bago siya binawian ng buhay. Ang sabi niya,
Darating ngayong gabi sina Pakito at ang mga tauhan nito para ubusin ang mga aswang sa baryo. Kailangan natin maganda upang hindi sila magtagumpay sa plano nila. At bakit naman gagawin yun ni Don Paquito? Anong dahilan niya? Hindi ko rin alam dahil hindi nasabi sa akin ni Emilio ang dahilan. Pero saka na natin pag-usapan ang bagay na yan dahil kailangan na natin kumilos. Inutusan kami ni Kapitan Lucas na gisingin ang lahat. Nagmadali kami at nang matipon na namin ang mga nakatira sa baryo, ay doon sinabi ni Kapitan Lucas ang lahat ng dapat naming gawin. Nilisan naming lahat ang aming mga bahay. Nagtago kami sa iba't ibang parte ng baryo. Hindi nagtagal ay dumating na nga ang isang puting van at mula roon ay bumaba si Don Paquito kasama ang mga lalaking armado ng malalaking baril. Maging si Don Paquito ay may dala ring baril. May takot akong naramdaman habang kasama kong nagtatago sina Lola Aida at Kapitan Lucas. Mga aswang! Gumising kayo! Gusto kong makita nyo kung paano kong pupulbusin ang bala ng baril ang mga katawan ninyo! Akala nyo ba ay natatakot ako sa inyo? Hindi nyo ako kilala! Ako si Don Paquito! At wala akong kinakatakutan kahit mga aswang pa kayo! Papatayin ko kayong lahat! Wala akong ititirang buhay sa inyo! Kapitan, may mga dala po silang baril. Paano po tayo makakalaban sa kanila? Hahayaan natin maubos ang bala nila at kapag nangyari yun, ay saka kami aatake. Dito lang kayo ng lola mo at kahit anong mangyari, wag na wag kayong lalabas hanggat hindi paligtas. Nang magsimulang magpaputok si Don Paquito ay sumunod na rin ang mga lalaking kasama niya. Pinagbabaril nila ang lahat ng bahay sa paligid. Napayakap ako kay Lola Aida at itinakip ko ang mga kamay ko sa aking tenga. Tumagal ng ilang minuto ang pamamaril ni Don Paquito bago sila huminto. Sigurado ako na marami tayong napatay sa mga aswang. Pero siguraduhin ninyo na wala ng buhay sa kanila. Isa-isahin nyo mga bahay at tignan nyo kung may buhay pa. Kapag may nakita kayong buhay, ay huwag kayong magdadalawang isip na patayin. Sa isang kisap mata ay naging isang aswang si Kapitan Lucas. Nang lumabas siya sa kanyang pinagtataguan ay sabay-sabay ding lumabas ang lahat ng aswang at inatake nila sina Don Paquito. Dahil sa halos ubos na ang bala ni Don Paquito ay wala silang naging laban sa mga aswang. Mas humigpit ang yakap ni Lola Aida sa akin at ipinikit ko naman ang aking mga mata dahil hindi ko kayang makita ng ganong klase ng karahasan. Ngunit narinig ko pa rin ang sigawan ni Don Paquito. Lumayo kayo sa akin! Hindi ako natatakot sa inyo! Huwag! Parang awa nyo na! Huwag nyo akong papatayin! Gusto nyo ng pera? Kahit magkano ibibigay ko sa inyo! Huwag! Hindi nagtagal ay huminto na ang sigawan at nang ibukas ko ang aking mga mata ay hinihila na ng ilang aswang ang katawan ni Don Paquito at ng mga kasama nito. Kahit isa ay walang nabuhay sa mga yon. Maya-maya pa ay lumabas na kami ni Lola Aida sa aming pinagtataguan. Bumalik na sa pagiging tao ang mga aswang at maging si Kapitan Lucas. Alam ko na alam nyo na hindi natin ginagawa ang pagpatay sa mga tao. Ngunit kapag buhay na natin ang nanganganib, ay hindi dapat tayo magsawalang kibo na lamang. Isa pa, ang mga taong pinatay natin kanina ay walang karapatang mabuhay sa mundong ito. Dahil kagaya lamang sila ng mga aswang na pumapatay ng mga tao o mas masahol pa. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa amin, Kapitan. Pero humihingi ako ng tawad dahil kami ng aking apo ang naging dahilan ng kamatayan ni Emilio. Wala kayong kasalanan sa nangyari kay Emilio dahil siya ang pumili sa desisyon na yun. Kahit maaari naman niyang wag sundin ang inutos sa kanya ni Paquito. Nakakalungkot man na nawala siya, ay isipin na lang natin na kung nasaan man siya ngayon ay mas maayos na ang kanyang kalagayan. Sa ngayon, ay kumilos na tayong lahat.
Ilibing natin ang mga bangkay at maging si Emilio. Kailangan ay walang maiwang bakas na nagkaroon dito ng madugong patayan. Habang abala ang lahat, ay mahigpit kaming nagyakap ng aking Lola Aida. Lola, ligtas na po ba talaga tayo? Oo, Apo. Wala na si Don Paquito. Kaya wala nang maaaring manakit sa atin. At habang nandito ako sa tabi mo, ay sisiguraduhin ko na walang kahit na sino ang makapananakit sa iyo. Ako rin po, Lola. Poprotektahan ko din po kayo. Maraming salamat, Apo. At gusto ko ring humingi ng tawad sa iyo sa mga panahong hinayaan kong apihin at tapakan tayo ni Don Paquito. Nakakahiya dahil mas naging matapang ka pa noon kaysa sa akin. Ayos lang po yun, La. Ang importante, wala na po si Don Paquito. Wala na po tayong dapat nakatakutan. Matapos mailibing ang bangkay ni Don Paquito at ang kanyang mga tauhan, ay si Emilio naman ang inilibing namin. Napansin namin ni Lola Aida na habang tinatabunan ng lupa ang katawan ni Emilio, ay naluluwa si Kapitan Lucas. Kaya nilapitan namin siya. Sana, kung nasaan man ngayon si Emilio, ay masaya na siya at payapa na ang kanyang kaluluwa. Yan din ang hiling ko, pero nakakalungkot lang. Nasa mga kamay ko natapos ang buhay niya. Napakasakit para sa akin na nawalan kami ng isang kagaya ni Emilio dahil talagang napakabuti niya. Naiintindihan ka ni Emilio kung bakit mo yung ginawa. Dahil ginampanan mo lang ang tungkulin mo bilang namumuno sa baryong ito. At nagpapasalamat kami ni Enrico sa iyo. Dahil iniligtas mo ang aming buhay. Walang anuman po. Gaya na sinabi ko noon, habang nandito kayo ni Enrico sa aming baryo ay poprotektahan namin kayo. Gusto naming ipakita sa inyo na kahit kami mga aswang, ay kaya pa rin naming gumawa ng kabutihan. At naipakita niyo po yun sa amin ng lola ko. Nang napakaraming beses na po, Kapitan. Maraming salamat po sa inyo. Ngunit ngayon wala na si Paquito at wala nang banta sa buhay nyo. Ano palang desisyon nyo ngayon? Anong ibig mo sabihin, Kapitan Lucas? Hindi nyo ba naiisip na umalis na dito sa aming baryo? Hindi sa gusto ko kayong umalis pero mga tao kayo. At baka gusto nyo na mabuhay kasama mga tao kagaya ninyo. Kung gusto nyo ay handa ko kayong tulungan makahanap ng lugar kung saan magiging ligtas kayong dalawa. Kapitan, hindi na ho namin kailangan maghanap ng ibang lugar. Mas gugustuhin namin ni Enrico na manirahan sa isang baryo ng mga aswang kaysa sa baryo ng mga tao. Pero puro naman paghihirap ang mararanasan namin. Hindi ba, apo ko? Opo, Lola. Mas gusto ko pong tumira rito kasama po ng mga aswang. Ilang araw matapos ang lahat ng nangyari, ay laking gulat ko nang malaman ko na may natabing pera pala si Lola Aida. Galing yun sa matagal niyang pag-iipon nung nagtatrabaho pa kami sa asyenda ni Don Paquito. Hindi niya yung ginagastos dahil pangarap pala niya na makabalik ako sa pag-aaral. Dahil doon ay muli po akong nakapag-aral at unti-unting naging maayos ang buhay namin sa baryo. Ngunit nang binata na po ko, ay nalaman ko na may cancer pala sa baga si Lola Aida. Dumating ang araw na tuluyan niya po kong iniwan. Sobrang sakit po ng pagkawala niya, Sir Blair. Pero ipinagpatuloy ko ang pag-aaral para matupad ang pangarap niya para sa akin. Nang makatapos po ako ng kolehiyo, ay umalis ako sa baryo at namuhay ng normal. Nagkaroon ako ng trabaho at sarili kong pamilya. Hanggang ngayon, ay hindi ko nakakalimutan ang baryong minsan kong tinirhan at ng mga nilalang na itinuring ko pong pamilya. Doon ko po natutunan na hindi lahat ng tinatawag na halimaw ay tunay na masama. Dahil minsan, mas may kabutihan pa sila kesa sa ibang tao. Dito ko na po tinatapos ang kwento ko, Sir Blair. Gusto ko rin pong ipaalala sa lahat ng nakikinig na palagi po nating piliin ang maging mabuti. Maraming salamat po at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.
Hanggang sa muli po.